Magandang araw po sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating programang Manage Life Radio, maging sa ating mga estudyante sa The Late Start Investor Class at maging sa ating mga estudyante sa Think and Grow Rich Class. Magandang umaga po sa inyo, maging sa mga kaibigan ko at mga sumusubaybay na naniniwala sa advokasiyang ito na lahat tayo ay pwedeng umasinso at umangat sa buhay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at paniniwala po sa inyong lingkod upang ibahagi po ang mga kaalaman na sa palagay ko po ay kinakailangan talaga ng bawat mamamayang Pilipino. Sa araw po na ito ay pag-uusapan natin ang 13 kaparaanan upang i-improve ang ating pamumuhay. Ito po ay ayon kay Jemron at ito po ay sinulat, this is based on his personal development. Dito po ay ating mapapansin yung iilang mga bagay na probably alam na natin, pero most of the time nakakalimutan natin. Sa una pong listahan na meron tayo is face your fears. Harapin ang anumang kinatatakutan. Hindi po ipagkakailang meron tayong kinatatakutan. Lahat tayo, walang taong matibay, walang taong magaling. Lahat po tayo ay may kinatatakutan. Pero ang tanong, paano po ba natin ito ginagawa? Tumatakas ba tayo dito? Hindi po kailangang i-dismiss na lang natin ito. Kailangan natin itong harapin. Face your fears today. Kung ano man yung kinatatakutan natin, takot mag-umpisa ng negosyo, tapos takot mag-asawa, maraming kinatatakutan. Huwag na po natin ilagay sa isip yan, bagkos, tanggalin po natin yan. Pangalawa po sa listahan is, exercise your willpower to change direction. We cannot change our destination. Yun po ang sabi ni Jim Rohn. But we can change our direction. Ano po ibig iparating? Na minsan po, kung hindi tayo magbabago, wala pong magbabago sa atin. If you are doing the same thing that you have done, you will get what you always got. Kung anong ginagawa natin, madalas, at nakakakuha tayo ng resulta mula rito, ganon din po ang ating makukuha 5 years from now. Kasi hindi po yan magbabago unless meron po tayong gagawing pagbabago. So, i-exercise po natin yung willpower to change our direction. Kung meron mga pagkakamali, ayusin. Kung dati-rati hindi ka nag-i-invest at meron ka nakikitang medyo kulang, then start now. Invest today, save today, and exercise your willpower to change your direction. Number 3 po, admit your mistakes. Napakahirap pong magsabi ng sorry, Pero sinong nakakaalam kung ang sorry ito ay pwedeng makapag-umpisa ng bagong relasyon? O di kaya ang sorry ito ay maghahatid po ng bagong direction sa dalawang tao. Ang pag-amin po ng kasalanan ay hindi kahinaan. Hindi po ito pagpapakita ng kahinaan. Pag sinabi mong, sorry, nagkamali ako. Bagkus ito po ay kalakasan dahil alam natin na matapang kang humarap sa mga pagkakamaling nagawa mo. At kung darating man ang panahon na ibabalik ito sa'yo, alam mo na kung paano ito harapin. Hindi naman po maaari sa ego natin masaktan tayo when we say, I'm sorry, but we have to admit tayong lahat po ay nagkakasala at nagkakamali. At kung hindi po tayo handang mag-admit sa ating pagkakamali, hindi tayo makakapagpatuloy sa ating patutunguhan because it is part of our old life. Number 4 is refine your goals. Set some higher goals. Huwag po tayo maglagay ng mga goals na napakaliit, na minsan, alam mo naman kaya lang abutin, nagsiset ka pa ng goals, Yung mga goals na more than 10 years po, reach for some higher purpose. Go for something that is beyond your thought. Go something na alam mong it takes you more years to fulfill it. Why? Because it will keep you living. It will give you life. It will keep you moving. Kaya po, mag-set ng magagandang goals that will not only include you, but also include your family and your community. Hindi yung selfish po. Sabi nga nila, to be an enlightened millionaire. Yung bang ang iniisip natin maging milyonaryo, hindi para sa sarili, bagkus para sa mga tao na atin pang matutulungan dahil tayo naging milyonaryo na. Panglima sa listahan po dito, to improve your life is believe in yourself. You've got to believe in possibilities. Marami pong possibilities. We are born rich, sabi po ni Bob Proctor. Ibig sabihin po ng we are born rich, we are rich in potentials and possibilities. Nandito po sa atin ang lahat ng possibility. Maniwala lang po tayo sa ating sarili,
Meron po tayong skills na hindi po natin pa nakita. Alam kong walang skill din na hindi pwedeng pag-aralan. Lahat po yan, kailangan lang po ay disiplina eh. Wala pong libro na hindi mo po mababasa at lahat po. Basta maniwala ka lang and attend every possible class, read every possible book, then develop every possible skills, then go to every discipline possible. Sa palagay mo, anong mangyayari? You can take or you can achieve what you envision for yourself. Kaya po nating marating kung ano ang ating pinaniniwalaan. Kasunod po sa listahan dito is, ask for wisdom. Huwag po tayong magsarili at sabihin natin, matalino naman ako eh. Ask for wisdom that create answer. Ask for wisdom to deal with challenges for you today and tomorrow. Don't wish it is easier. Sabi nga niya, di ba, madalas, wish you were better. Huwag mag-isip na mas madali ang buhay. Isipin kung paano tayo maging mabuti. Ask for wisdom. Magtanong sa maraming magagaling, no? Kung sino yung nauna sa daan din, sila ang tanungin natin. Mas nakakaalam yun sila. Kung gusto nating maging milyonaryo, huwag kang magtanong doon sa kapitbahay mo, hindi naman milyonaryo. Magtanong sa mga milyonaryo. Kung gusto mong maging healthy, magtanong sa mga taong healthy na o doon sa doktor mismo, no? Kung gusto mong umayos ang buhay mo sa stock market, huwag magtanong doon sa mga taong walang alam sa stock market. Magtanong sa mga magagaling na investor. Number 7, conserve your time. Huwag sayangin ang panahon. Ang isang motivational speaker na si Bill Bailey, sabi niya, I've got 20 more years. Pero kung titingnan mo yung 20 more years, it's not about the year. It's about possibility of maximizing your time. Probably, pag sabihin natin 20 years, hindi yung taon siguro. Ibig sabihin ng 20 years na yan, probably it's an experience of, kung mangingisda ka man once a year, ibig sabihin, having an experience of go fishing 20 times. Maaaring hindi sa kwan. Maximize your time. Experience what you are supposed to experience. Kung kailangan i-experience ang iba't ibang mga bagay, go ahead, experience it. Huwag sayangin yung pagkakataon. Kung may pagkakataon na makapagsalita ka sa maraming tao, go ahead. Huwag matakot. Go with that experience. Huwag sayangin ang pagkakataon. Another point is number 8, invest your profits. Ito po ang isa sa dapat nating tandaan. Profits are better than wages. Yun po ang sabi ng mentor ni Jim Rohn na si Earl Shop. Bakit po? Wages makes you a living, but profits makes you a fortune. Maraming yumayaman doon sa profit na yan, ginansya, no? Kailangan mag-isip tayo kung kailan tayo o paano natin mai-increase ang ating mga profit. So invest your profit. Don't just simply have regular earnings from work. Huwag lang basta kumita sa trabaho. Kumita tayo mula sa ating investment at mula doon sa profit na meron tayo. Number 9, live with intensity. Ngayon, ito po ang ibig sabihin ng intensity. Step up your vitality contribution. Kailangan pong mamuhay tayo ng may strength, may more vigor, no? More heart and more soul. Yun bang buong puso mo talagang inilalagay doon, yung buong pagkatao mo. So that is what we call live with intensity. Bilisan natin kasi medyo bibilis yung oras eh. Number 10, find your place. If you just work at a job, find the best place you can serve well. Kung saan kayo nilagay, hanapin yung pinaka-best na lugar na kung saan ka lalago at tutubo, no? Keep doing a job well. Do the very, very best that you can. Kasi yung pinaka-best mula sa'yo, yun ang maghahatid ng income para sa'yo. Number 11 po, demand integrity from yourself. Integrity po, kahit walang taong nakakita sa'yo, naging matapat at matuwid tayo. Now, you cannot just do it, no? You cannot just expect it from someone. You have to do it with yourself. Kailangan ang bawat tao magkaroon ng integrity. Ito yung tinatawag na, para itong loyalty. You cannot demand it from someone else. You can only demand it to yourself. Be the best example of loyalty and you'll get loyal followers. Be the person of integrity and people will follow your lead. So if you want people na may mga integrity kasama mo, then you must be the person of integrity. Yung kahit walang taong nakatutok at nakatingin sa'yo, ginagawa mo kung ano ang tama. Number 12 po, welcome disciplines. Maraming mga disiplina na kailangan gawin para lumago. Kaya i-welcome po natin yan, no? Yung mga disiplina naghatid sa atin ng development, mga disiplina tulad ng pagsisave, pag-i-invest, pag-aaral, pagbabasa ng mga libro. That's discipline that we have to welcome for ourselves. Last but not the least, fight for what's right. Kung anong nararapat gawin, kung anong nararapat
at ikabubuti ng kakararami, then let's go fight for it. Fight for what's best for our family. Fight for what's best for our health. Fight for what's best for our company. Fight for what's best for our career. Fight for what's best for our community. Remember this, don't waste your time. Ito po si OG Solitario na muli pong magcha-challenge sa inyo. Don't just survive, but also thrive. Reach for managed life. Hanggang sa muli po, paalam at maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa programang ito.